Brother Sabi po dito sa Genesis 4:26, yung mga anak ng Diyos. Explain nyo nga po dito, yung anak ng Diyos at anak ng tao na nagsipag-asawahan, kasi ito ay hindi ko talaga maintindihan. Ang iniisip ko, ito ay mga celestial being kasi anak ng Diyos, tapos binanggit anak ng tao. Nakita nilang magaganda yung anak ng tao. Genesis, ano po yan? Tapos, yung, nakita ng anak ng Diyos, ang anak ng tao na magaganda at nagsipag-asawahan sila. Alam ko naman pong, naguguluhan ako kasi alam ko naman po sa sarili ko na ang anghel o mga celestial being ay hindi pwedeng makipag-asawahan sa tao. Explain nyo nga po kasi sa Job din, may binabanggit ng anak ng tao, nakasama si Satanas doon sa langit, nakipag-usap sa Diyos, doon niya nga nakausap ang Diyos, nagkaroon ng pagtitipon sa langit, nakausap niya ang Diyos. Explain nyo nga po sa akin kasi talagang hindi ko po ito maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng anak ng tao at anak ng Diyos dito. Okay, sige po. Ano daw po ang ibig sabihin, Brother Johnson, Brother Gomer, yung nakasulat sa Genesis 6 na 4 6:4 na ang mga anak ng Diyos ay nagsipagpili ng pag-aasawa. Yeah. Ayun, basahin po natin mga kapatid yung nandun sa ating Bible commentary. SDA Bible commentary po ito. The sons of God. This phrase has been interpreted in various ways. Ancient Jewish commentators, the early church fathers, and many modern expositors have taught these sons to be angels, comparing them with the sons of God of Job. Yun yung binabanggit po ninyo. This view must be rejected. Bakit daw? Because punishment soon to be meted out was for the sins of human beings and not of angels. Further, angels do not marry. Mateo 22 verse 30, yung ating binasa kanina. The sons of God were none other than the descendants of Seth and the daughters of men of the godless Cainites. So, yun po yun. Sangayon dito sa ating komentary, yung mga sons of God, ito po yung lahi ni Seth. At yun naman pong daughters of men na magaganda ay yung mga lahi ni Cain. God later spoke of Israel as His firstborn son, and Moses called the people of Israel children of the Lord your God. Ayan. So, yung kumuha sila ng asawa, sabi niya, these unholy alliances between Sethites and Cainites were responsible for the rapid increase of wickedness among the former. Ang ibig sabihin, naapektuhan, nagkaroon ng, sapagkat nag-asawa nga ng hindi mananampalataya, so kalaunan, yun ang naging dahilan kung bakit sumama ang mga tao. Yun po yung sinasabi dito sa ating komentary, Brother Johnson. Opo, at saka kung titinan ho natin dyan, mga kapatid, ay yung pong Hebrew word po dyan, nitong mga makapangyarihang, sabi dyan, di ba? Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan. Mighty men. Ang Hebrew po niya ay Nephilim. Ayan. So, yung Nephilim na yan, para makita po natin, hindi po talaga ito mga angels, ang mga tinutukoy dyan na sons of God, ay sa Numbers 13:33. Ito po ang nakasulat to. Numbers 13, verse 33. Yung Nephilim ay ginamit mismo sa salitang Tagalog. At dooy aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim. At kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang at ganon din kami sa kanilang paningin. So ito po yung mga malalaki at malalaking mga tao na naging bunga ng pag-aasawa ng sons of God, sons of man. Ang sons of God ay mula sa lahi ni Seth at ang sons of man ay mula sa lahi ni Cain. Ayon po sa ating Bible commentary. At ito po rin yung tinutukoy ni Ellen White na nilikot ng mga kalaban na amalgamation. Na si Ellen White daw nagtuturo ng amalgamation, pero ang tinutukoy ni Ellen White
na amalgamation ay pag-aasawa ng mga God-fearing people doon sa mga evil. Yung lahi ni Seth ay nagsipag-asawa at ang resulta ay naging makapangyarihang tao. Nephilim, malalaki ang height, matataas na mga tao. At ang katunayan ay mismong isinalin dito sa Aklat ng Bila, yung Hebrew word na Nephilim doon ay ginamit na ito po ay mga tao mula sa lahi ni Anak. Ayan. So mga tao po yon, hindi ho yon angels. At isa pa ang paliwanag dito, Brother Johnson, yun daw palang giants. Kasi binanggit yung giants eh. Pero kung titingnan mo, nung panahon na yun, hindi pa kumakain ng karne ang mga tao. So, makikita natin na yung physical stature ng mga tao noon ay talagang malalaki pa. So, anong ibig sabihin? Sabi dito, there is reason to believe that this Hebrew word, yung ginamit na giants or yung napal, yun, may come from the root napal, and that the Nephilim were violent ones or terrorists rather than physical giants. So yung palang tinutukoy doon na pagiging giants, hindi yung malaki, kundi yung pagiging violente nila at pagiging mga terorista. Yung pala yung sinasabi dito sa ating komentaryo ito, mga kapatid. Sabi niya rito, since in those days, the entire human race was of great stature. Totoo naman, kasi hindi pa kumakain ng karne noon eh. It must be that the character rather than the height is designated. So, yun po yun, mga kapatid. So, maganda yung paliwanag ng ating komentary dito.